Hello everybody! Good afternoon, good day, good morning, good night sa matutulog. For this video, magtuturo na naman po tayo ng Korean tutorial. Ayan, Korean alphabet. Kasi hindi pa natapos nung nakaraang video yung yung consonants. May karugtong pa po yon. Yung consonants natin, hindi pa natapos-tapos yun. Akala nyo tapos na? Hindi pa. May continuation pa po. Kaya, itutuloy natin ang ating consonants. Saan na ba yun nating consonant? Talagang hindi na paghandaan, hindi kadapa. Ito. Sa ano pa lang nang nakaraan, hanggang S lang po tayo. Okay? So, ngayon, dito na po tayo. Ito yung karugtong natin. Susulat natin. Kasi masipag ako magsulat, guys. Ayan. Yan. Yan yung ating ginawa nung nakaraang video. Yan. Yan po. Tatagalogin na natin kasi nahirapan na ako mag-edit ng Tagalog pag nag-iilonggo ako eh. Kaya yan na lang. Yan. Susulat natin yung O. Yung O nila ganito. Yan. Pero, this is no sounds when it comes first. Wala na sa sound. No sounds when it comes first. So wala po itong sound kung nasa unahan. Okay? And sounds like ganito po. And sounds like NG. Ito, NG. When it comes at the bottom, okay? Wala po itong sounds kung nasa unahan. Okay? Come first. Then, and sounds like NG pag nasa hulihan. Yung basa niyan, NG na siya pag nasa hulihan, sa bottom. Next. Then, if it is in initial, it is silent. Walang sound po siya pag nasa gitna. Yan po ay, ayan po, zero, yung O. Consonants na iba pang hindi ko pa naturo. Ito yung mga consonant na hindi ko pa naturo, yung letter T. Ganito magsulat ng T. Parang E lang siya. Then, sounds like T. Next, yung P natin, ganito siya magsulat. Yung parang paganyan, oh. Yan yung sounds like P. Yan po. Tapos yung H natin,
Pag ganito lang siya. Yung sulat ka ng ganyan, then may ganyan. Yan. Below, then sounds like H. Yan po yung ating single consonant kasi may double consonant pa po yung Korean alphabet. Ayun. Yung double consonant natin, dito natin ilagay sa kabila. Dito natin ilagay yung double consonant. So, ouch. May patalastas pa tayong nagaganap dito. Yung ano natin, yung double consonant. Double consonant in Korean ay letter K. Ganito yung letter K, di ba? Ayan. K. Then letter C. Letter C. Sorry. Letter T. Ganyan lang siya. T. Then P. P or B. Ganito siya, oh. Ganyan lang. Letter P. Then, yung S. Next is J. Hindi pa po to, hindi pa po ako marunong magsulat ng tamang pagsulat ng Korean letters. Kaya sa susunod ko lang yan ituturo. Kasi, hindi pala. Sa susunod ko lang yan aaralin. So, ayan po yung ating, kita lang ba? Yan po yung ating, double consonant in Korean. Double consonant. Then, ito na po yung karugtong ng ating single consonant. Wala siyang sounds pag nasa unahan. Tapos, pag nasa hulihan na po siya, ang tunog niya is NG. Then, sa gitna, wala siyang sound. Pag nasa gitna ito ng ating word, wala siyang sound. Wala, as in wala. Kaya yan lang po muna ang ating consonant sa ngayon kasi yan lang po yung karugtong natin eh. Yan. Sa next na natin ay mga vowels at patterns. Tsaka mga numbers. Yun yung ating susunod na aralin. So, ito yung sounds na T. Lang siya, parang yung ibang letters ng Korean, ang parang drawing lang. So very easy. Susulatin nila. Pero may tamang ng count ng letters kung paano sa susunod aaralin ko pa. Kaya hindi ako professional. Kaya sa mga bashers dyan, huwag kayong basta-basta yung mga expert na dyan, magko-comment parang perfect, di ba? Kaya sinasabi ko palagi sa video na hindi po ako perfect. Kaya inaaral ko pa, inaayos ko pa yung aking mga pagsulat. Kasi hindi ko talaga sa isipan ko lahat-lahat kasi ang dami. Yan inaaral ko pero yung mga konti kong natutunan, sinishare ko din sa inyo.
Kaya, ayan yung ating single consonant at saka may double consonants yung Korean alphabet. Ayan. Next time na yung paano natin ilalagay at or paano natin babasahin kasi aaralin pa din natin yan. Kaya ito yung karugtong maano lang to masanay rin na explain ko doon ano pa lang magsulat ng mga Korean alphabet or ano yung mga Korean alphabet, kundi wala pa yung mga explanation kung paano isulat or ano. Kaya yun lang yung sa video ko na ito yung mga Korean alphabets. Hindi ko sa susunod ay talagang ate yang i-explain kung ano yan, anong tawag dito, pakinabang niya ng bawat letra or pagtuwag nito. Sa susunod i-explain natin yan. Kaya wag kayong magmadali kasi yung maging dahan-dahan lang, slowly but surely. Yung tuloy-tuloy kahit mabagal, di ba? Tuloy-tuloy lang tayo mag-aral. Kasi hindi naman lahat na bagay, hindi na madali kung gusto mong maging successful sa buhay. Kaya kung gusto mong, lahat pinaghirapan mo talaga yan, inaaral, para, yun, ako ang gusto mo. Kaya, tiniklaim ko yan sa sarili ko na hindi ako perfect, hindi ako magaling, as in, hindi ako professional, kung ano-ano man dyan, hindi ako nakapag-aral ng Korean language. Kundi, yung aking na-experience lang sa pinapanood ko sa YouTube, or sa Facebook page, or sa social media, na aking na ganyan pala magsulat. Hindi po ako nag-aral ng Korean alphabet. Kaya, yung nag-husga dyan, nag-comment na ganyan, pasensya na. Kasi hindi ako nakapag-aral na Korean. At sadyang, wala tayong pira para mag-aral dyan. Masusunod, sana may sponsor na mag-aral tayo ng Korean para hindi tayo husgahan ng mga perfectionist na mga tao dyan sa baba. Sa baba talaga. Sa libutan. Live lang kayo dyan. Wala naman kayong bayad. Pero huwag niyo naman sobrahan na nakakasakit kayo sa inyong kapwa. Na parang perfect na talaga. Na hindi kayo na nadadapa. Diba? Kaya huwag tayong humusga sa kapwa natin na hindi marunong, kisyo ganito. Kung ganito yan, mag-explain. May ganyang tao eh. Hindi pa nga, iniisa-isa pa nga. Hindi yung ibuo mo na talaga lahat ng explanation mo sa isang video. Kasi nga, marami pa tayong ginagawa sa buhay. Marami pa tayong, hindi lang ito ang pag-vlog, kundi photo-tutor. Marami pa, ina din ako, kaya marami din akong ginagawa sa kabuhi talaga. Sa buhay ko. Nag-aalaga ng anak, asawa, maraming inaalagaan. Kaya maraming salamat sa mga nagsusuporta dyan at laging nagpupush sa akin, nagbibigay ng encouragement na ipapatuloy ang aking sinimulan. So, maraming salamat once again, mga kadapa. At palaging nagpapasalamat sa inyo si Koreanang Hilaw, sa inyong walang sawang suporta. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan ng inyong buong pamilya, kaibigan. God bless everyone. Stay safe and huwag tayong magpabaya sa ating sarili. At huwag mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Bye-bye!